Magandang umaga all, mga may init na balita, mga isyong napapanahon. Mga up-to-date na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo. Ito ang Mabilis lang to. News update muna tayo, naging usap-usapan ngayon kung nahuli na ba si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang pagtatago nito sa otoridad. Unang naglabas ng pahiwatig ang kasama nito sa PDP laban na si Attorney Jimmy Bondo. Isang masamang balita ang paparating anya, sana hindi totoo. Nag-post din si Harry Roque na may nanghudas daw kay Bato. Ayon naman sa legal counsel ng senador na si Attorney Israelito Torion, agad niyang tinawagan ang isang malapit na miyembro ng pamilya ng senador upang beripikahin ang impormasyon. Ngunit wala rin umano silang natanggap na balita. Wala rin anya siyang nakuhang tawag kung totoo ba ang balita na nahuli na ito. Sinabi naman ng NBI, DILG at DOJ na wala pa silang impormasyon sa kumakalat na issue. Lumakas na bilang tropical storm ang bagyong Maymay na may international name na Kujira, habang patuloy itong binabantayan ng Pag-asa. Tumikilo si bagyong Maymay pasilangan at posibleng maglandfall sa bahagi ng Ilocos Sur o Hilagang La Union bago tuluyang humina at maging low pressure area sa Huwebes. Sa kabila ng inaasahang paghina ng bagyo, sinabi ng Pag-asa na magpapatuloy ang epekto ng habagat at magdadala ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon hanggang sa katapusan ng linggo. Nananatili ring nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Mountain Province at Benguet. Posible po kasi na hahatakin niya pasilangan itong bagyong Maymay at dadaan po ito sa may bahagi po ng kalupaan ng Luzon kung saan maaari itong malusaw. At kahit po malusaw yung bagyo natin by tomorrow, inaasahan pa rin natin yung epekto ng habagat. Kaya po for the rest of the week, hanggang Friday until weekend, possible po na medyo maulan pa rin. Lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Partikular na po ito dito sa may western section ng Luzon. Nagbabala rin ang Pag-asa sa posibilidad ng flash floods, landslides at malalakas na alon sa mga baybaying lugar ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot habang nagpapatuloy ang sama ng panahon. Maghahain ang LTFRB ng rekomendasyon para sa pansamantalang dagdag pasahe sa lahat ng public utility vehicles habang nagpapatuloy ang pagdinig ng mga petisyon para sa fare hike. Ito ang inanunsyo ng ahensya matapos ang isinagawang pagdinig nitong Lunes, matapos ilahad ng iba't ibang transport group ang kanilang mga kahilingan para sa taas pasahe. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, kasalukuyan ng kinukwenta at bineberipika ng ahensya ang mga datos na isinumite ng mga transport group, kabilang ang bilang ng mga pasahero at kabuuang kita ng mga operator upang matukoy ang nararapat na provisional fare increase. Bukod sa usapin na pasahe, isinumite na rin ng LTFRB sa Malacanang ang rekomendasyon para sa 20 pesos kada litrong fuel subsidy para sa mga public utility vehicles. Tinatayang aabot sa 4.5 billion pesos ang kinakailangang pondo upang maipatupad dito sa loob ng isang buwan. Pinag-aaralan na umano ito ayon mismo sa palasyo. Para sa grupong Piston, malaking dagok sa sektor ng transportasyon ang patuloy na mataas na presyo ng diesel at gasolina. Ani Kamodi, umaabot na sa halos 1,000 piso kada araw ang nawawalang kita ng ilang tsuper mula nang sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan. Tinatayang nasa 170 days na ang pagdaan ng naturang sitwasyon, dahilan upang umabot na sa halos 170,000 ang kabuang nawalang kita ng ilang tsuper at operator. Iginiit ni Kamodi na hindi sapat ang pansamantalang mga hakbang ng pamahalaan. Dahil doon sa epekto nga. Kaya ang sinasabi natin sa gobyerno, sa LTFRB, sa BUTR, kung talagang gusto nilang tumulong sa sektor ng transportasyon, hindi lang sa usapin ng papatsin-patsin solusyon, kundi dapat magkaroon talaga ng matagalang solusyon. Yung sinasabi natin, ang dapat galawin ng gobyerno talaga, yung pagtanggal dito sa usapin ng matataas na buwis sa produktong petrolyo. Kasi kung titingnan natin,
ay sa ilalim pa lamang ng isa stocks ay halos 6 pesos per liter yan sa diesel at 10 pesos naman sa presyo ng gasolina. Samantala, nakatakda rin makipagpulong ang LTFRB sa mga bangko upang talakayin ang mga issue sa pagbabayad ng utang ng mga operator ng PUV bilang bahagi ng mga hakbang upang matulungan ang sektor. Para naman sa mga PUV operator at drivers, magandang development ito para sa kanilang hanay. Yun nga lang ay sana raw maipatupad ng mga kinauukulan. Ang problema raw kasi okay sa LTFRB, pero pagdating naman sa mga nakakataas na raw ay hindi. Na mapipilitan na kaming magsama kay Namar at saka sa Pistol para mag-strike. Pati nga sabi ng itong mga motorcycle, mapipilitan na silang mag-strike. Kami sa UB, hindi man kami nag-strike. Nagsimula na ang Department of Justice ng paunang investigasyon sa 20 individual, kabilang ang mga opisyal at kawani ng DPWH at mga pribadong kontratista. Kaugnay ito ng anomalya sa 2 flood control projects sa Balamban, Cebu. Kinumpirma ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na natanggap ng National Prosecution Service nitong July 29 ang 2 magkahiwalay na reklamong kriminal na inihain ng National Bureau of Investigation Cebu District Office. Parehong reklamo ito sa mga flood control project sa Barangay Singsing, Balamban na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng DPWH Cebu 3rd District Engineering Office. Ayon sa DOJ, iisa ang 20 respondent sa 2 reklamo na kinabibilangan ng mga engineer, iba pang tauhan ng DPWH at ilang pribadong individual na umano'y sangkot sa bidding at implementasyon ng mga proyekto. Nahaharap ang mga respondent sa 7 mabibigat na reklamo. Number 1, illegal use of public funds or property or technical malversation under Article 220 of the Revised Penal Code. 2, malversation of public funds under Article 217 of the Revised Penal Code. 3, violation of Sections 3E and 3G of Republic Act No. 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. We have perjury under Article 183 of the Revised Penal Code, falsification by private individuals, and use of falsified documents under Article 171 of the RPC. With that is also falsification of documents by public officers under Article 172 of the Revised Penal Code. And lastly, the 7th charge is violation of Section 65B, 65 Bravo, paragraphs 2 and 4 of RA 9184 or the Government Procurement Reform Act. The Department wishes to stress that these are complaints for purposes of preliminary investigation at this stage. Okay? Preliminary investigation only. So no conclusive finding has been made yet. Every respondent will be given the opportunity to submit a counter affidavit and controverty evidence against him or her before the Department of Justice resolves the complaints. So we'd like to remind the public that the complaint Nilinaw ni Attorney Martinez na ang mga reklamo ay nasa yugto pa lamang ng preliminary investigation at wala pang pinal na desisyon sa kaso. Sa kasalukuyan, sinabi ng DOJ na nasa 800 million pesos na ang halaga ng mga naibalik na kickback at iba pang asset na isinuko at naipasa na sa Bureau of Treasury. Samantala, ang mga naunang kasong may kaugnayan sa flood control projects ay naipasa na sa Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan para sa mga matataas na opisyal, habang ang mga kasong kinasasangkutan ng mga opisyal na may salary grade na mas mababa sa 27 ay nakabinbin na sa Regional Trial Court sa Quezon City. At sa sports balita, umangat ang WTA ranking ni Pinay tennis sensation Alex Ciala matapos ang makasaysayang kampyonato nito sa DC Open. Bigatin din ang makakaharap nito sa round of 64 ng WTA 1000 Canadian Open. Hindi hihinto si Pinay tennis sensation Alex Ciala. Nakatakda naman itong lumaban sa Toronto Open matapos ang kanyang makasaysayang panalo sa DC Open. Nakakuha ng first round bye si Ciala sa torneo. Sa round of 64, makakalaban nito si Alicia Parks. Kasalukuyang 71st ang ranking ni Parks na may career high na 40th spot. Habang umakyat naman ang ranking ni Ciala sa 20th spot matapos magkampiyon sa DC Open. Samantala, hindi pa man nag-uumpisang lumaban sa Toronto ay sold out na agad ang ticket sales sa unang laban ni Ciala, kung saan mahigit 3,000 tickets agad ang nabenta. Kumpara rin kay Parks, susunod itong makakalaban ang world number 7 na si Linda Noskova. Sa kanyang pag-abante, naniniwala si Ciala na nakakatulong ito para tumaas din ang level ng kanyang laro. They've been really busy, but I've been feeling super happy. A lot of emotions you can imagine. A lot of
just happy, joyful emotions, ecstatic emotions from winning DC, but also a little bit of nerves and that tension from my first round match coming up here in Toronto. Susunod, pagsumite ng resibo na ginamit sa confidential at intelligence funds, hindi praktikal ayon sa depensa base sa isang COA circular. At halos 40 milyong pisong halaga ng mga paputok mula China nasabat ng Bureau of Customs. Alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis lang to.